Sumama ang pakiramdam ng nasa 100 estudyante sa Sibalong Mantikil matapos makalanghap ng masangsang na amoy. 80 sa kanila na ospital matapos mahimatay, sumikip ang dibdib at magsuka. Agad sinuspindi ang klase sa 2 eskwelahan. Ayon sa barangay captain, di naman sila nagsagawa ng fogging o spraying kontra lamok. Bumuna ng Special Investigation Team ang Schools Division Office para matukoy kung saan nanggaling ang amoy. Planong kasuhan ng negosyanteng si Atong Ang, si alias Totoy o Julie Patidongan, matapos siyang ituro nitong mastermind umano sa pagkawala ng mga sabongero. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News kay Patidongan, idinawit din niya sa kaso ang aktres na si Gretchen Barreto. May exclusive report si Emil Sumangit. Siya si Julie Aguilar Patidongan o alias Totoy, ang head ng security ng Manila Arena kung saan huling nakita ang ilan sa mga nawawalang sabongero noong 2022. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, pinangalanan niya ang negosyanteng si Charlie Atong Ang bilang mastermind umano sa kaso. Nandyan sa affidavit ko yan, Mr. Charlie Atong Ang, then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabongero. Sila ang utak ng lahat. Ayon kay Patidongan, siya raw ay nagsimula bilang bodyguard hanggang maging chief security ng mga farm ng Campo ni Ang. Idinetalya rin niya ang umano'y papel ng bawat mastermind sa pagkawala ng mga sabongero. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmamonitor ng mga palabas. Pag alam niya ang tsupi, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang, then mag-uusap sila ni Celso Salazar, then itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagtutsupi. Kasi Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng pitmaster. Siya ang pinaka-mastermind at siya ang nag-uutos na talagang iligpit yung mga yan. Sa paano paraan? Katulad ng sinabi ko, may mga taong membro ng PNP na inuutosan para kumuha doon sa binyo. Idinawit din niya ang aktres na si Gretchen Barreto. Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Panawagan ko lang sa kanya para naman medyo maano siya, makipagtulungan na lang siya sa akin. Isa si Patidongan sa 6 na kinasuhan sa pagkawala ng mga sabongero. Nagdesisyon daw siyang lumantad dahil sa kung ano-anong bintang na binabato sa kanya. Sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at isa lang akong utusan niya na bilang farm manager. Ngayon lang daw siya lubutang dahil tiwala siya sa hepe ng PNP ngayon. Anya, inalok pa raw siya ni Ang para bawiin ang kanyang salaysay. Ipinakita niya sa GMA Integrated News ang affidavit of recantation na ipinipilit daw papirmahan sa kanya kapalit ng 300 million pesos. Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko, yung recantation ba yun, na binigay mo sa akin, kapalit ng pira. Sabi ko, hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At ng mga pamilya ng mga nawawalan sabongero. Nanawagan din siya sa 4 na umano'y mga dating gwardya na lumantad na. Ayon naman sa kampo ni Ang, maghahain siya ng complaint affidavit laban kay Patidongan at sa isa pang anilay whistleblower. Iyahain ito sa Office of the Prosecutor sa Mandaluyong bukas. Nakasaad daw sa complaint affidavit na si Patidongan at isa pa ay nagsabwatan umano para sa attempted robbery with violence and intimidation, grave threat, grave coercion, incriminating against innocent persons and slander laban kay Ang. Dahil daw sa pagdawit kay Ang sa kaso ng mga nawawalang sabongero, nabahiran nila ang kanyang dignidad, reputasyon at nagdulot ng stress sa kanyang pamilya. Git ng kampo ni Ang, hindi totoo, walang basihan at malisyoso ang mga akusasyon laban sa kanya. Naging cooperative daw siya sa mga otoridad simula nang gumulong ang investigasyon. Ikaw pala ikakasuhan bukas ni Atong Ang. Ano masasabi mo? Parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad ng sinabi niya, nag-extortion daw ako ng 300 million para alam ng lahat, hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Sinabi niya na nga sa social media na bilyonaryo ako
patunayan ko na lang na ako isang bilyonaryong mini. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si Barreto at ng iba pang pinangalanan ni Patidongan. Nanawagan din si Elias Totoy sa Pangulo. Sa mahal kong presidente, BBM, sir, sana pakinggan mo naman yung mga pamilya ng namamatayan. Ito na yung pagkakataon na tulungan nyo ako. Dahil lahat ng sinasabi ko dito, walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. Ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero, hindi na raw ikinagulat ang revelasyon ni Patidongan. Matagal na raw nilang alam na si ang anilay mastermind, pero takot silang unang magpangalan kay Ang. Dinaan nyo sa proseso, hindi masama ang loob namin kung ganun ang ginawa mo. Pero yung pagkidnap, pagkitil sa mga buhay ng 34 na sabongero, sobra-sobra yung ginawa mong parusa sa amin lahat. Nasaan ang konsensya mo? Wala ka bang ina? Wala ka bang anak? Wala ka bang kapatid at mga asawa? Tanggap ko na wala na yung anak ko, pero kailangan namin ng hustisya kahit malaking kalaban. Sana raw, huwag bumaliktad o mag-recant si Patidongan at lumabas pa ang ibang testigo. Sabi ng Malacanang, patuloy na pinaiimbestiga ng Pangulo ang kaso. Patuloy po ang pag-iimbestiga ng malalimang pag-iimbestiga para malaman kung sino ba talaga ang sangkot dito at mapanagot ang dapat mapanagot. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hanggang sa mga oras na ito ay sinusubukan pa rin ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ni Barreto at ng iba pang pinangalanan ni Patidongan. Samantala, sa panayan ng GMA Integrated News sa abogado ni Atong Ang na si Attorney Lorna Kapunan, tinawag niyang kasinungalingan ang mga pahayag ni Patidongan. I think all the statements are lies, they're false, and I think it came at a time when it became evident to him that Mr. Atong Ang was not going to give in to his extortion of 300 million, which he also attempted at several other members of the board. They were still in touch with Mr. Atong Ang, no? The last time was Tuesday. He also says that he's being forced to issue a retraction. That's not true. So it was not like he was coerced. He is the one coercing Mr. Atong Ang. Patuloy pa ring binabantayan ng Pag-asa ang low pressure area na posibleng maging ikalawang bagyo ngayong taon. Huli ang namataan ng Pag-asa 155 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. Ayon sa Pag-asa, medium o katamtaman ang tsansa nitong maging bagyo sa loob ng 24 oras. Kung sakali, tatawagin itong bagyong Bising. Inaasahan niyang magpapaulan at ang isa pang LPA na namataan kahapon sa labas ng PAR naging bagyo na, pero wala pa itong epekto sa bansa. Walang pasok sa ilang bayan sa Cagayan bukas dahil sa matinding pagulang dulot ng low pressure area. Sinuspende ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Apari, Calaminyogan at Santo Niño. Binahang maraming lugar sa Baguio City kasunod ng biglang buhos ng ulan. Ayon sa kapitan ng Barangay Irisan, ikinagulat nila ang pagtaas ng tubig na karaniwan lang daw nangyayari kapag may bagyo. May naitala ring landslide sa Cannon Road at sa Bugyas, Benguet. Nagpatupad naman ng one-way traffic sa Bauco Mountain Province dahil sa banta ng pagguho ng lupa. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm ang nagpaulan sa Cordillera Administrative Region. Mahigit 70 na sangkot umano sa illegal raffle gamit ang Tambiolo system. Arestado sa San Vicente, Tarlac. Bukod sa walang permit mula sa gobyerno, hinuhokus-pokus umano ang resulta ng naka-livestream na raffle. 5 taon na raw nag-ooperate ang mga nasa likod ng illegal gambling operation. Sinampahan ng reklamong illegal gambling ang mga suspect na sinusubukan pa naming kunan ng pahayag. Mga lugar kung saan pwedeng makabili ng 20 pesos kada kilong bigas, nadagdagan pa. Ayon sa Department of Agriculture, mabibili na ito sa 74 na locations nationwide ng piling sektor gaya ng mga miyembro ng 4Ps, senior citizen, PWDs at solo parents. Umaaray naman ang mga magsasaka
dahil binabarat umano sila ng ibang traders para sa 20 pesos na bigas. Inatasan ng National Food Authority na tulungan ang mga naaabusong magsasaka. Egypt, naghahanap ng mga Filipino nurse para mag-train sa mga nurse doon. Ayon sa Department of Migrant Workers, lumalaki rin ang demand sa Lithuania para sa mga Pinoy workers sa larangan ng healthcare, maritime, transportation, construction at food services. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Buwis buhay na tumalo ng isang ama malapit sa dagat sa Florida para sagipin ang anak na nahulog mula sa cruise ship. Dalawa naman ang nasawi sa wildfire sa Spain. Yan at iba pang balita abroad sa report ni Marisol Abduraman. Pader ang usok na dinulot ng wildfire sa Catalonia, Spain. Sumiklab ang apoy sa isang farm at kumalat dahil sa masamang panahon at malalakas na hangin. Dalawa ang nasawi. Mahigit 6,000 ektarya ng lupa ang natupok. Sumiklab ang wildfire sa gitna ng heatwave sa Europe. Kumukuti-kutitap naman ang usok na ibinuga ng nasusunog na imbaka ng paputok sa California sa Amerika. Kumalat ang apoy sa mga damuhan kaya nasunog ang mahigit 30 ektaryang lupa. Inaalam pa kung may nasaktan bagamat pinalikas ang mga nakatira malapit sa pasilidad. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Sa Mexico, tinangay ng rumaragas ang baha ang ilang sasakyan. Dalawa ang magkapatong pa habang inaanod. Nagmisulang ilog ang mga kalsada sa tindi ng baha at ulang dala ng Tropical Storm Barry. Walang naitalang nasawi bagamat daang-daang bahay ang nasira. Sa Colombia, nagkaukang isang kalsada nang magpabaha ang pag-apaw ng 2 ilog. Nasira rin ang ilang bahay. Isang senior citizen ang nasawi. Nabulabog naman ang mga pasahero ng isang cruise ship nang mahulog ang isang bata sa dagat malapit sa Florida. To the rescue ang kanyang ama na tumalon sa tubig. Nagpanlutang-lutang ang mag-ama hanggang sa nasagip ng mga rescuer. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. While you're one of the most loved, I'm sorry to say this, but you're also one of the most hated. I've heard na naging malala po talaga siya. Pero for me, sobrang pivotal po talaga ng journey namin sa PBB because our stay there really honed us for the future. So, we're okay. PBB latest evictees na sina Dustin Yu at Bianca De Vera, sinagot ang ilang issue sa kanilang duo. Dustin, controlling, seloso. Nagselos ka ba kay Will? Nung hindi pa sa akin clear yung nung ano man yung meron sila sa past. Okay. Nung medyo magulo pa. Of course, naselos ako. Nilinaw rin nila ang real score sa pagitan nila. Yes or no? Are you officially together? Together. As duos. As duos, you are officially together. Mga duo ni Kuya. Sa inyong dalawa, sino ang mas madalas tumitig? Si Dustin po. Ako ata. Mas madalas makipag-holding hands? Si Dustin din po. Mas madalas umakap? Mas madalas kumis? Wala pa. Nanguhuli lang po ako. Kulitan ng mga batang Riles boy sa isang reel na uwi sa aksidente. Bigla kasing nawala sa frame si Miguel na nadulas pala. Ashley Rivera, laro sa Glambot video mula sa GMA 75th anniversary. Tawang-tawa ang netizen sa POV niyang tila ulam daw sa loob ng microwave. Di rin nakaligtas ang pag-aura niya sa white gown na gawa raw sa kumot. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.